Hi guys, before natin umpisahan yung video, ah, sorry kakagising ko lang. Gagawa muna tayo ng drop test. Okay, ito yung ating Hot 50 Pro Plus. Ayan. Working siya. Ayan. Wala siyang kahit anong, sorry wala siyang kahit anong dents. Ayan, working. Walang kahit anong gasgas. Okay? Marami kasi nagsabi sa inyo guys na dahil sa sobrang nipis ng phone na to, baka na-compromise na yung durability or yung tibay. So, yun nga, gagawin natin, na-drop test natin, packet level para mas realistic. So, kunwari, from packet, madudulas sa kamay ko. Okay, so meron tayong slow-mo camera dito para makita ninyo yung mismong impact niya sa sahig. So, gawin natin. Atras lang ako dito. Okay. So, ito yung ating Hot 50 Pro Plus. Packet level, 3, 2, 1. Okay. Check muna natin bago natin tingnan yung slow-mo. Okay, ito siya guys. Working. Working. Ayan. Kahit anong dents ako nakikita. Yung camera niya, working din. Okay, so tingnan natin yung slow-mo. Okay, so para mas ma-convince pa kayo, round 2 tayo. Okay, round 2, pangalawa, working, same unit. Okay, packet level. Okay, 3, 2, 1. Okay, grabe yun. So, check ko muna yung unit, guys. Display. Display, working. Walang problema. Camera. Buong-buo pa rin ng mga lens. Okay, check natin kung may dents. Dito ako nabibilib eh. Walang dents, guys. Yan. So, tingnan natin yung slow-mo. Okay, so ilang days pa rin nakakaraan, ipinakita ko sa inyo unboxing at first impressions ko dito sa Infinix Hot 50 Pro Plus. Pero tinutukan talaga natin dun sa unboxing at first impressions na yon yung design. Kasi grabe guys talaga yung nipis ng phone na to. 6.88mm to be exact yung nipis. At sa nipis ito, nakakabilib na napagkasya pa rin ng Infinix yung malaking battery capacity, magandang chipset, magandang camera, pero at the same time, matibay yung phone na to. So, pag-uusapan natin ngayon yung overall performance nitong Infinix Hot 50 Pro Plus, kasama na yung gaming test, yung kanyang battery performance, kung ilang SOT nakuha natin, pati na rin yung charging time. So, samahan nyo ako. Okay, so before tayo mag-start, ito yung official price itong Infinix Hot 50 Pro Plus at makikita ninyo na under 9,000 meron na tayong ganito kagandang phone. Okay, isa dun sa mga hindi ko masyadong na-discuss dun sa unboxing at first impressions nitong Hot 50 Pro Plus ay yung kanyang speakers. So, sound by JBL, yung kanyang dual speakers. At pagdating sa max volume, hindi ako nabitin. Tapos kahit naka-max volume, maganda pa rin tunog, hindi sabog. At maganda yung separation ng left at right kapag naka-landscape mode tayo. So, hindi ganun kalaki yung difference nung secondary speaker sa main. So, goods na goods yung kanyang speaker quality. Ngayon para dun sa mga curious sa kanyang haptic feedback, well, sakto lang sa presyo guys. Hindi ko masasabi na nasa mid-range feels na yung kanyang haptics. Saktong-sakto talaga para sa presyo. Para lang alam nyo guys, meron tayong tatlong colorway dito sa Hot 50 Pro Plus. Meron tayong sleek black, titanium gray, at dreamy purple. Ngayon pagdating sa display, kagaya ng sinabi natin sa unboxing, meron tayong 6.78-inch AMOLED guys ha. Hindi IPS LCD, AMOLED 120Hz pa yung refresh rate, tapos 360Hz yung touch sampling rate. At pagdating sa color accuracy, 100% yung DCI-P3 color coverage nito. Kaya mag-enjoy talaga tayo sa panonood ng mga contents, lalo na sa mga streaming services. At speaking of contents, makikita ninyo na level 1 yung ating widevine security at yung max playback resolution naman ay full HD. So talagang may enjoy natin yung curved AMOLED display
ng phone na 'to. At gusto ko lang din i-point out guys na ang ganda ng refresh rate behavior nitong Infinix Hot 50 Pro Plus. Makikita nyo dito sa testufo.com na nasa 60 Hz lang tayo kahit pa naka-auto switch yung ating refresh rate. Pero sa oras na galawin natin yan, makikita ninyo, ayan o, magbabago at tataas na yung kanyang FPS pati na rin yung refresh rate. So, ang galing, di ba? So, ang laking tipid niyan sa battery kapag ganyan ang behavior. Pero sa oras na wala na tayo ulit ginagawa sa phone, pag binitawan natin, bababa siya ulit. Tingnan natin ah. Ayan guys, bababa ulit siya to 60 Hz or 60 FPS. Ngayon pagdating guys dito sa kanyang display settings, makikita natin na meron tayong high brightness mode at sinubukan ko talaga sa outdoor yung kanyang display na naka-on to ah. Maganda guys at talagang kitang-kita ko pa rin yung contents, yung mga text, nababasa ko pa rin, yung mga icons, kitang-kita ko pa rin. So effective yung kanyang high brightness mode. Tapos meron pa tayong color style dito na meron dalawang presets, bright colored tsaka original, color temperature, pwede nating i-adjust. Tapos pagdating sa screen refresh rate setting, meron tayong 120, 60 at yung auto switch. At ang maganda pa rito sa Infinix Hot 50 Pro Plus, kahit pa under 9K lang impression nito, makikita nyo yung bezels niya, maliban sa pagiging curved display, yung bezels na guys, pantay na pantay. Sobrang premium ng phone na to at nakakabilib na napagkasya nila sa ganitong kanipis na form factor, ganito kagaan at ganyan kamurang presyo. Ngayon pagdating naman guys sa performance, naka XOS 14.5 na tayo dito out of the box on top of Android 14. Helio G100 yung kanyang chipset, 8GB yung ating physical RAM, at 256GB naman yung ating internal storage. Ngayon pagdating sa Antutu score guys, ito yung nakuha natin kapag naka-on yung kanyang MEMFusion or virtual RAM. 435,890. So try naman natin off ngayon. So kapag naka-off, tumaas ng kaunting-kaunti lang, 435,960. So advice ko, gamitin nyo yung MEMFusion or virtual RAM dito sa Infinix Hot 50 Pro Plus kasi malaking tulong siya at complement sa performance. Ngayon pagdating naman guys sa kanyang thermals, pati sa battery consumption, makikita ninyo, after ng wildlife stress test, 3% lang yung nabawas sa ating battery at 1 degree ang nadagdag sa ating temperature. So nakakabilib na maganda yung magiging thermals natin kahit pa manipis yung phone na to. Kasi usually, sa mga phone na ganito yung form factor, damang-dama natin yung pag-increase ng temperature after ng wildlife stress test. Pero ito, 1 degree lang yung nadagdag. Okay, so makikita natin dito sa Asphalt 9 guys na goods yung performance niya. Smooth naman. Wala tayong frame drops, lag. Di natin napi-feel na parang nahihirapan itong Infinix Hot 50 Pro Plus dito sa game na to. Pero hindi nga na-generate lahat ng graphics. So pagdating sa graphics, hindi natin ma-expect na magiging sobrang ganda yung makikita natin dito sa Hot 50 Pro Plus. Pero pagdating sa mismong performance, okay siya. Kasi walang frame drops na gaya ng sinabi ko kanina. So, casual gaming, pasadong-pasado yung phone na to. So, i-test pa natin yung kanyang gaming performance sa PSP emulation. Okay, so before natin umpisahan guys, yung pag-test sa PPS-SPP, gusto ko lang i-mention na sobrang swak na swak yung Infinix Hot 50 Pro Plus dito sa GameSir na controller na ginagamit natin. Kita nyo naman, no? So, sobrang nipis niya. Swak na swak talaga. Saktong-sakto. Yan. So, highly recommended tong controller nito kasi nga hindi natin kakailangan i-charge pa or i-connect sa Bluetooth. Walang latency kasi nakakonect siya sa USB-C. Okay. So, pakita ko muna sa inyo yung settings. So, rendering resolution, makikita nyo dyan na naka 4 times tayo, 1080p. Tapos, dito sa may texture scaling, texture filtering, yung ating anisotropic filtering ay 16 times. Tapos yung texture filtering natin ay Automax quality. Okay, so dito sa first game natin, medyo open world naman to. Makikita natin na smooth naman yung galawan natin. Nakaka 30 FPS tayo, makikita nyo dyan sa may taas. Nakaka 30 FPS tayo. Balik tayo. Okay naman siya. Okay. Okay naman yung galaw.
Hindi naman siya mukhang struggle dito guys. Okay naman. So, try natin yung ibang PSP games. Okay, so dito naman sa next game natin, makikita natin na okay pa rin yung galaw niya. So, pagdating sa emulation, hindi tayo makaka-feel din ng struggle dito sa Infinix Hot 50 Pro Plus. So, nakatest natin siya sa open world. Natestin natin siya dito sa racing or dito sa sports na parang motorbike, something. Okay naman. Okay naman siya. So, again, casual gaming, walang problema sa phone ito. Okay, puntahan naman natin ngayon guys yung kanyang camera. So ulitin ko lang, meron tayong 50 megapixels na main camera, meron tayong depth sensor at auxiliary camera. So lahat guys na makikita ninyong sample photos nakuha sa kanyang rear camera ay naka 50 megapixels na mode para makita talaga natin yung maximum quality na kaya ng kanyang camera. And kung quality guys yung pag-uusapan, papasa naman sa mata ko itong Hot 50 Pro Plus camera. Detailed, tapos tamang-tama lang yung sharpness na makikita natin. Meron din tayong makikitang natural depth, kaya nakabokeh yung likod ng subject. So, tingin ko hindi na kakailanganin pang mag-switch palagi sa portrait mode. Para maintindihan nyo yung point ko, ito yung side-by-side ng naka 1x na 50 megapixels na mode at naka portrait mode. Makikita nyo yung edge detection, lalo na dun sa may part ng buhok. Hindi na ganoon ka-natural sa portrait mode. Halatang halata na artificial na. Hindi ka man sinasabing totally na hindi maganda, pero kung gusto natin ng natural looking bokeh, enough na yung 1x na 50 megapixels na mode. Ngayon puntahan naman natin ibang subject. Makikita nyo sa building ngayon na madaming na-preserve na details at kahit hindi talaga ganun kalakas yung sinag ng araw ng mga time na to, maliwanag pa rin. Kitang-kita pa rin yung karamihan sa parts niya. Ito naman yung 2x na digital zoom. Ito pa guys, isang building. At ito naman yung 2x digital zoom. Pagdating naman sa video capabilities ng phone na to, up to 2K 30fps yung pwede nating makunan, pero makikita ninyo na maalog talaga. Pagtabihin natin yung naka-ultra steady mode na 1080p. So makikita yung malaking difference talaga. Mas maganda yung stabilization sa 1080p. Pero mas maganda talaga yung quality kapag naka 2K 30fps tayo sa phone na to. So if ever na meron tayong gimbal, mas okay. Ganyan din yung case sa selfie video recording. Hanggang 2K 30fps yung pwede, pero kung gusto natin ng stabilization, ultra steady mode ang gagamitin natin, mata-downscale to 1080p. Ngayon, pag-usapan naman natin guys yung battery performance ng phone na to. So, ulitin ko lang, 5,000 mAh yung capacity nito, tapos 33 watts yung kanyang charging speed. Okay, so ito guys yung SOT na nakuha natin, 13 hours and 1 minute. Well, hindi impressive, pero good enough. Makakalast naman siya ng isang buong araw sa atin. Ngayon, pagdating sa charging time, 20 to 100%, 2 hours and 5 minutes ko na charge yung phone na to. Okay, so yun na yung ating full review dito sa Infinix Hot 50 Pro Plus. Ano masasabi nyo guys sa phone na to? Sa tingin nyo ba sulit siya para sa presyo niya? Comment nyo dyan sa baba. Kasi kung ako tatanungin ninyo, sulit siya. Madali ko siyang i-recommend. Kung meron man akong gustong i-improve dito sa phone na to, yan yung kanyang battery performance. Siguro, sa mga susunod na mga software updates ng Infinix, sana ma-address nila yung battery performance. Sana gumanda pa. Pero overall guys, sa ngayon, marirecommend ko siya. Maganda yung kanyang itsura, manipis, magaan, madaling gamitin, maganda yung display,
Okay din yung kanyang camera at okay din yung kanyang performance. Maganda yung speakers niya. Gusto ko lang ulitin. Ang ganda ng speakers ng phone na to. So, yan yung ilan sa mga nagustuhan ko dito sa Infinix Hot 50 Pro Plus. Kayo naman, comment kayo dyan sa baba. Okay, so yun muna guys. Maraming salamat sa panonood para sa samot-saring unboxing your reviews. This is Sulit Tech Reviews.